Magandang gabi sa inyong lahat guys, mga kabukid. So panoorin natin yung sagot ni Tambangag sa 10 milyong peso na pabuya. Oh, hindi ba? Kaya ito, ipakikita ko sa inyo. Meron akong, ito yung kaninang statement ni President Marcos diyan sa Rizal. Oh, malapit yan diyan kanila J. Guevara eh. Oh, pagpasensya nyo na itong presentasyon ko dahil ito ay isa lamang reels. At ipi-play natin itong reel na ito para marinig nyo kung ano ang takeaway ni Bongbong Marcos doon sa press conference ng KOJC. Kasi ang dami, mantakin mo ilang oras yung conference ng KOJC. Nag-start yun ng siguro before 10 o'clock, mga 9:30 nagsimula yun. Nag-live tayo kahapon, pasado alas 12 na, pa sila, dire-diretso pa sila. So, ibig sabihin, 9, 10, 11, 12, so mga 2.5 oras na umiikot yung conversation sa mga paglabag ng otoridad at ni Benhar Abalos Jr. Oo, doon sa batas, meron na ngang sinasite na law, meron na ngang mga section dyan. So, ibig sabihin, yung discussion kagabi galing mismo sa konstitusyon. Dean ng College of Law ng Jose Maria College si Torion. Kaya nga ang ganda-ganda niya magpaliwanag kasi maiintindihan mo talaga, walang masyadong jargons. O kumbaga sa mga doktor, layman's term, hindi siya medical term. Sa mga abogado naman, hindi naman siya kumbaga in layman's term talaga, maiintindihan mo kahit normal na tao ka. Hindi siya masyadong technical kasi nga si Torion ay talagang by the book. Oo, by the book talaga si Torion. So meron silang batas na pinagbasihan, section ganito, Republic Act, blah blah blah. So may pinanggagalingan yung kanilang diskusyon kahapon. So may basihan, tama? Pero puta, takantaka ko, bakit ang presidente natin, tila mo, hindi nakinig doon sa napakahabang diskusyon kung saan nagkamali si Abalos at si Marbil. Oo, so ito, pakinggan muna natin yung sagot sa haba nung 3 oras Sa sobrang haba nun, Diyos ko po, si Presidente Marcos parang galit na galit. Hindi ko talaga alam kung saan nanggagaling yung galit ni President Marcos kay Kasi ako naniniwala ako dati na nothing personal kay President Marcos eh. Kasi alam naman natin how the Dutertes helped them. Alam natin na ang nagpalibing sa tatay niya si PRRD. Napakadaming mga presidente before PRRD, hindi pinayagan yung tatay niya na mailubog. Si PRRD lang na kahit magalit ang buong Pilipinas sa kanya, kahit na maging unpopular siya at mabisit ang mga makakaliwa, dilawan sa kanya, inilubog niya si President President Marcos, hindi pala si Bongbong Marcos, grabe buhay pa yan. Si President Marcos Sr., dating President Marcos Sr., inilubog niya yun. After pa nun, tinulungan pa siya ni Inday Sara para maging presidente. Tandaan natin na ito si Bongbong Marcos, hindi ito nanalo kay Leni Robredo noong 2016 election. At sinasabi nila na dinaya daw sila ng Smartmatic. Dinaya sila ng Smartmatic hanggang ngayon yung Smartmatic nandiyan pa rin kayo na presidente. Ibig sabihin, alam nyo sa sarili nyo na talagang tinalo kayo ni Leni Robredo noong 2016. So natulungan kayo ni Inday Sara na makapwesto kayo dyan sa Malacanang. Tapos nung pagpwesto nyo dyan, anong ginawa nyo kay Inday Sara? Ginawa nyo tanga. Ginawa nyo laruan. So eto ngayon, bago kayo makapwesto dyan, bukod sa tulong ni Inday Sara, ang laki ng naitulong ng Kingdom of Jesus Christ, lalong-lalo na ang SMNI at si Pastor. 'Di ba sa inyo, yung kanyang network ay pinahiram niya sa inyo.
Noong mga panahon na ayaw nyo makipagdebate dahil ewan ko kung bakit ayaw nyo magdebate. Ngayon nalalaman na namin kung bakit ayaw nyo makipagdebate noon. Pinahiram ni ang resources niya. Ginamit ng SMNI yung kanilang resources dahil naniniwala sila sa iyo. Dahil ang sabi mo noon, pagpapatuloy mo yung mga nasimulan ni Duterte, ipagpapatuloy mo yung mga unity kayo, nandiyan si Inday. So tinulungan ka suma total ng SMNI ni Pastor Apollo Kibuloy, 10 ng kanyang mga miyembro diyan sa kanyang simbahan, tinulungan kanila sir para manalo. Hindi ka nagbayad kahit isang kusing. Tapos, nung pumunta kayo daw sa Kingdom of Jesus Christ, ayaw nyo pang magpa-picture. Nung nanalo na kayo at nagpunta kayo sa KOJC, ayaw nyo pang magpa-picture. So parang unti-unti, nung nakuha nyo na yung gusto nyo, bigla kayong nagbago. Sa hindi natin malamang paraan, dahilan. Samantalang, dati naman, nung kayo tumatakbo, iba naman ang ugali ninyo. Bakit ngayon, bigla kayong naging ganyan? At saka bakit parang gigil ka kay Pastor Apollo Kibuloy? Ano bang ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa'yo? Nagalit ka kay Pastor Apollo Kibuloy dahil lang ginamit ni PRRD yung platform, yung network ng SMNI para sagikan sa masa, para sa masa niya? Para ipahiya ka, ganun? Hindi ba ginamit mo rin naman yan noon para manalo ka? So, anong problema dun? So yun ang ano natin. Kasi I was really expecting na itong presidente natin ay matino talaga. I was really hoping na matino yung presidente natin na pag mali yung tao niya, dapat niyang pagsabihan, pero hindi. Pero hindi, mantakin mo, napakaraming mga law ang sinight ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero they just brushed it off as if yung law ay sila ang may-ari. It's as if kami ang batas. Reklamo kayo ng reklamo sa amin. Kami ang nakaupo, kami ang batas. Parang ganun yung pinalalabas nila eh. O, hindi ba? O, pakinggan ninyo yung kanyang manner dito ng pagsagot. Kasi, di ko talaga magets. Bakit gustong-gusto mo na sumuko si Pastor Apollo Kibuloy? Samantalang, yung 2 tonelada na alitagtag droga, wala pa naman kayong nakukuha ng mga may-ari niyan. Sino man ang may-ari ng shipment na yan, whatsoever. Yung mga nawawalang sabongero, hanggang ngayon wala pa. At napakarami pang mga krimen sa Pilipinas na hanggang ngayon ay hindi pa rin naman nare-resolba. Pero pagdating kay Pastor Apollo Kibuloy, bakit parang gigil na gigil kayo at mukhang inuubos nyo ang lahat ng resources para mahuli lang itong mamang ito? Sa tingin mo ba, President Marcos, pag nahuli natin si Pastor Apollo Kibuloy, magbababa na ba yung 20 pesos na kilo ng bigas? Kapag ka ba nahuli na natin si Kibuloy, mawawala na ba yung girian dyan sa South China Sea? Anong meron kay Pastor Apollo Kibuloy? Bakit pinipilit mo siyang makuha? Hindi lang naman siya, o sige sabihin na natin, gamitin na natin yung salitang pugante. Hindi lang naman si Bongbong Marcos ang pugante. Oo, hindi lang naman siya. Ang dami-dami pang iba, hindi lang naman si Kibuloy. Oo, bakit si Kibuloy ang tina-target ninyo? Bakit si Kibuloy ang gusto nyong makuha? Ano ba talagang pakay nyo? Pakay nyo ba na makuha siya tapos pati yung mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ makuha nyo? Ito nagtatanong lang. Ha? Ang dami pa daw mga namamatay, mga nawawalang mga kabataan. Ano pa yung mga alam nyong problema ng bayan natin ngayon? Magkakaroon pa ng gera dyan, halos magkaroon na ng gera. Pumayag pa kayo na magpasok ang Amerika dito ng mga missiles. Samantalang sinabi nyo noon na yung mga EDCA sites na yan ay para sa humanitarian purposes. Kaya
ngayon talagang nagtataka kami, sino ba talaga ang nasa likod nitong sapilitang pagkuha kay Pastor Apollo Kibuloy? President Bongbong Marcos, you have to understand na according to law experts, which is hindi ka naman eksperto sa batas talaga, dahil di ka man abogado, sinasabi na nga ng mga abogado na meron silang motion. Meron silang motion na nakabinbin na kailangan munang desisyonan yun bago dapat iserve yung warrant na yan. Pero bakit pinipilit nyo na siyang makuha nang hindi pa man nagro-rule ang korte, ang DOJ tungkol dun sa kanilang motion na i-final? Hindi ba kayo nagsasabi sumunod tayo sa batas? Yun ang batas eh. Ang batas, merong warrant, meron silang motion to quash yung warrant. Dapat mag-rule muna yung korte dito sa kanilang motion bago natin ipatupad yung pag-i-issue ng warrant. Kasi questionable pa nga yung warrant eh. Sabi ko, pinapaliwanag na nga ng maigi ng mga abogado para maintindihan ninyo in layman's term na nga eh. Takantaka ako, bakit sarado ang isip ninyo kapag yung tama? Pero kapag mali, pinipilit nyo tapos parang ang style ng pamahalaan ngayon, pa-victim. Si Abalos, pa-victim. Sabi niya na parang kami na sumusunod sa batas. Kami nag-i-issue lang kami ng warrant. Parang kami pa masama. Putang ina niyan. Hindi ba naman masama yun? Magsisilbi kayo ng warrant sa isang pastor, putain na napakaraming mga pulis ang pinadala nyo ron. Samantalang, nung meron terorista na huhulihin nung panahon ni Pinoy, dyan sa Mamasapano, 40 lang na SAF yung ipinadala nyo para sa operation na yan. At ito ang pinakamasaklap. Mantakin mo tumanggap kayo sa mga private entities ng pera para ipatong sa ulo ni Pastor Apollo Kibuloy. Na according sa batas, mali nga daw yun. Bakit hindi nyo kayang i-acknowledge yung mga paglabag ninyo sa batas? Bakit kailangan nating diretsuhin yung baloktot? Mali na nga eh. Kaya nga sabi ko talagang sobrang para tayo talagang nasa ilalim ng isang diktadorya. Nasa ilalim tayo ng pamumuno na bingi talaga para sa hinaing ng taong bayan. Kaya alam mo, nafo-frustrate na din ng tao, imbis na ayaw ng tao na mag-alsa, ayaw ng tao na mag-aklas. Naku, parang pinipilit niyo yung tao talaga na mag-aklas against sa gobyerno ninyo. Pero pakinggan muna natin itong mabilis na sagot niya tungkol dito sa press conference ng KOJC kahapon. Bakit hindi? Bakit hindi government? Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. They want to help us bring a fugitive to justice. Bakit kailangan nyo ba ng tulong? President Bongbong Marcos, ganun kayo kahina? Kailangan nyo pa ng tulong from private entities para lang maipatupad nyo yung batas, kung yan talaga yung batas? So ganun kayo kababaw? Ganun kahina ang kapulisan? Ganun kahina ang DILG? Ganun kahina ang NBI? Na kailangan pa nila ng tulong galing sa ibang tao para lang mahuli itong si Pastor Kibuloy? Ano nangyari sa napakarami yung mga intelligence funds? So para sa kanya, hindi masama yung humingi sila ng tulong sa ibang tao. So pwede nga na pinakikialaman na tayo ng mga kano. Kasi ano nga namang masama doon kung gusto ng mga kano na tulungan tayo para makulong yung isang fugitive. Tama ka dyan eh. Tama ka dyan, Putragis. Kasi tingnan mo, ang tawag niya kay Pastor Apollo Kibuloy ay fugitive. Unang-una sa lahat, President Bongbong Marcos, considering na ikaw dapat magaling ka sa English,
Alam mo dapat ang difference between fugitive and at large. Kapag fugitive ka, ibig sabihin, ikaw ay guilty na, nakasuhan ka na ng korte na guilty beyond reasonable doubt, tapos dapat ikaw ay makulong pero tumakas ka, hindi ka nagpapakita, yun, fugitive of the law yun. Ito naman at large, ibig sabihin, meron ng warrant of arrest sa kanila, hindi pa tapos yung kaso, umaandar pa, pero hindi sila nagpapakita. O ang tawag dyan, wanted at large. O kaya nga pinapaliwanag na nila ultimong yung paggamit nyo ng mga salita, mali-mali pa. So, ang punto lang naman dito, sir, is mali po na humingi tayo or tumanggap tayo ng pera, lalong-lalo na, para galing sa mga tao na hindi natin alam kung anong pagkakakilanlan nila. Kaya ngayon, dahil umamin naman kayo na tumanggap kayo ng pera para tumulong dito kay Pastor Apollo Kibuloy sa pagkakahuli ni Pastor Apollo Kibuloy, total umamin naman kayo, kailangan palangalanan nyo sino-sino ang mga nag-ambag-ambag para dyan sa 15 million na yan. Ito ba ay ibang bansa? Ito ba ay mga tax evaders? Ito ba ay mga kumpanya na apektado nung panahon ni Duterte? Ito ba ay mga ibang denominasyon, ibang relihiyon? Kailangan nating malaman para maintindihan natin ano yung purpose, bakit nakafocus sila dito sa kaso na to. Samantalang, pwede rin naman sila mag-ambag-ambag para sa ibang mga pinaghahanap ng batas, di ba? Tama ka dyan, Simple Luis. Proud na proud si Presidente Bongbong Marcos saying na anong masama dun? Putang ina, sinabi na nga ng batas mali. Sinabi na nga ng batas mali, tapos tatanungin mo pa kung anong masama dun. Tapos gusto mo sumunod sa batas yung mga tao. Nasa batas na, nagsasabi mali, tapos sasabihin mo anong mali dun. Klarong-klaro Klarong-klaro, nilabas na nila kagabi, itong Republic Act ganito, article ganito, section ganyan. Inilabas na nila nandoon na nga nakalagay na mali So kayo tama, yung batas mali, putang ina, wag na natin gamitin yung batas, magkanya-kanya na tayo.